Kabayan, kumusta? Anong balita sa inyo? So yun guys, itong ating pag-usapan ngayon ay talagang napakagandang opportunity ito kung kayo man ay qualify sa mga trabaho, no? Subalit sinasabi ko sa inyo na kung kayo man ay nagbalak ng mga trabaho opportunity sa Canada, importante yung inyong mga qualification, okay? So, dito sa pag-apply, importante na kayo ay mayroong mga sapat na qualification. Kayo ba ay mayroong experience, no? So, again, importante na minsan sa pag-apply dito sa Canada, mas maganda rin na tanungin nyo sarili nyo kung ako ba ay mag-apply ng trabaho ng ganito, ako ba ay makakwalify. Sa paghanap ng trabaho dito sa Canada, importante na kayo ay qualify. Dahil sa napakarami ninyong kompetensya sa talagang yung pag-apply niyo dito, ang dami, hindi lang Pilipino ang nag-apply dito, no? Hindi lang Filipino yung nandito sa Canada, kung ito man ay bigyan ng pagkakataon na dito na sa Canada, no? Subalit yung ating mga kabayan, sinasabi ko sa inyo lagi at sinasabi ko sa inyo last year pa na paghandaan ninyo kung kayo man ay nagbalak ng pag-apply dito sa Canada. Dahil dito, importante yung preparation. Importante na kayo ba ay, ano ba ang meron sa inyo na kayo ay kukunin ng employer, no? Sinasabi sa inyo na, kasi imagine niyo para lang magkuha ang mga employer ng mga trabahador, sila po ay gagastos ng malaking pera. Okay? So isipin niyo, is it worth it ba na ikaw ang kukunin ng employer? Kaya nga, ayusin ang inyong mga qualification, ang inyong duties and responsibilities sa inyong mga previous job. Dahil ito po ay magre-reflect doon sa inyong resume. Okay? So, sana po ay talagang makapagbigay man lang ako ng tips sa inyo. At sinasabi ko sa inyo na hindi po ako immigration consultant, wala po akong affiliate, wala po akong Facebook Messenger, hindi po ako nakipag-communicate sa inyo through Messenger dahil wala po akong Facebook. Okay? Malinaw lang yan. Wala po akong WhatsApp at hindi ko pinamimigay yung aking cellphone number dahil ayokong this oras na may tumatawag, may te-text sa akin. Kung gusto nyo, andito na sa video, panoorin nyo na lang. At sinasabi ko sa inyo, ito po ay nandito sa mga trabaho na to, puntahan niyo. Mag-sign in kayo, mag-log in kayo, i-download nyo sa Indeed yung inyong mga resume. Simple. Diba? Hanap kayo, time to time, puntahan niyo Indeed. Na kung kayo ba ay may mga trabaho, opportunity. Kasi kung bakit ko kayo pinapasign in dito sa JobBank at Indeed. Dahil para at least ma-notify kayo na mayroong jobs na para sa inyo. Nag-i-email automatic yan sila na, uy, may trabaho para sa iyo. Check mo, baka pwede ka. No? So, again, sinasabi sa inyo na ayusin ang inyong mga qualification. Itong resume nyo ay mag-represent sa inyong sarili kung paano nyo ipapakita sa mga employer. Pakitang gilas kayo kung maglagay kayo sa inyong resume. Pakitang gilas nyo para importante na itong mga employer na to ay, uy, ayos to si Juan de la Cruz ha. Magaling siya. Tingnan natin. Interviewin natin to. Kaya hindi kayo napapansin ng mga trabaho dito sa JobBank at Indeed. Dahil hindi naman talaga kayo qualify eh. Paano ba maging qualify kayo? Magbasa. Basahin nyo muna. Pag sa tingin niyo ay kayo qualified dahil dun sa hinahanap nila sa mga task or responsibilities, applyan nyo. Pero kung wala doon sa inyong resume ang mga pinansulat ninyo, talagang mahirapan kayo. Okay? So, importante po yan na ayusin ang inyong mga qualification. So, again, ito pong ating pag-usapan ngayon ay 60 katao ang kinakailangan. At ito po ay nakapost doon sa JobBank. So, sana po ay puntahan niyo sa JobBank dahil ito po ay nakikita doon. Then puntahan niyo. Kung hindi man ito para sa inyo, then punta kayo sa JobBank, maghanap kayo kung ano ba ang qualification, ano ba ang meron kayong mga existing job experience. Ano? Yun ang importante. Okay? So, but again, puntahan natin doon sa JobBank. So, yun guys, ito nga, sabi ko sa inyo, ito po ay
trabaho sa farm workers, no? Ito po ay mga vegetables at ito po ay nasa Ontario, sa Bradford, Ontario. At ito po ay 16.55 per hour, 32 hours per week. Ito po ay seasonal employment o full-time. At again, ito po ay start as soon as possible. Ito din ay 60 katao at sinasabi sa inyo at ito po ay na-verify na doon sa job bank. At ito po ang employer ay nag-apply ng LMIA. At again, ang LMIA ay para to sa mga temporary foreign workers. Hindi po ito kailangan ng mga Canadian at permanent resident. But, enable lang po mag-apply ang mga Canadian at permanent resident sa trabaho na to if in case wala silang makuhang trabahador dito sa Canada. Okay? So, but again, ang kanilang overview, ito po ay English. Ang kanilang pong education no degree, certificate, or diploma. Ang kanilang experience ay will train. So, balit kahit sinasabi dito will train, mas importante pa rin na meron kayong maisusulat doon sa inyong resume kung ano ba ang inyong mga trabaho sa bilang isang farm worker sa mga vegetables. Okay, kayo po yung nag-harvest, kayo po yung nagwo-watering, kayo po yung nagko-cultivate, ano-ano pang mga ginagawa nyo bilang isang farm worker sa vegetables. Dahil marami naman tayong kababayan na nasa Pilipinas na mayroon silang mga sapat na mga qualification sa pagpa-farm. Okay? So again, importante pa rin na meron kayong employment. Hindi po yung sarili ninyong background lang ang inyong employment dito sa pagiging farmer. Okay? So again, ang responsibilities and task, ito pong sinasabi sa inyo kanina na importante na meron kayong mga task and responsibilities. Kung meron kayong klaseng ganitong trabaho, kopyahin nyo at ilagay nyo sa inyong resume. Na ganun lang kasimple talaga. Okay? Huwag nyo gawing komplikado paggawa ng inyong mga resume. At again, ito po ay hand harvesting vegetables, hoeing crops, plant, cultivate, and irrigate crops. At again, stone and or wood picking, vegetable culling, sort and packing fruit and vegetables. So again, dito sa pinakababa nito, meron makikita kayong show how to apply. Ayan po ang kanilang email address, ang kanila pong address. Kung gusto man ninyong pumunta in person, puntahan ninyo. At again, pwede ninyong i-email sa kanila ang iyong mga resume. At kung meron kayong cover letter, ilagay nyo na lang din. Okay? So, ba't guys, sabi sa inyo, napakalaking bagay po ito na kayo nga ay mag-apply. Kahit sinasabi doon will train, importante pa rin na meron kayong experience kung mag-apply dito para maging competitive kayo sa iba or sa lokal. Dahil ipisipin nyo, napakaraming nag-a-apply dito. May mga ibang bansa, may mga nandito na, may mga tourist, may mga asawa ng mga international student. So, napakalawak ng inyong kompetensya. Okay? Upang kayo ay mag-excel, ayusin nyo. Ano pa bang mga ginagawa nyo bilang isang mga farm workers sa vegetables? Di ba? Kung wala man doon sa mga sinasabi nila, then dagdagan mo na lang. Ganon. Di ba? So, importante, tuloy-tuloy pa rin, magbasa kayo, mag-research kayo. Kung kayo ba ay qualify sa trabaho, mag-apply kayo. Huwag kayong dalos-dalos, apply. Hala, kasi farmer ako. Or cleaning ako. Apply. Basahin nyo muna. Bago kayo mag-apply, huwag kayo masyadong atat. Basahin nyo muna. Pag nabasa nyo na kayo ay qualify dito, then apply. Pero pag hindi kayo qualify, then huwag kayo mag-apply. Kasi nagsayang ka ng oras na sige ka, apply, tapos walang nangyayari. Okay? So, importante. Sinasabi sa inyo, ito ating mga tips dito, sana po ay makatulong sa inyo. Kung hindi man ito ang sapat na trabaho or para sa inyo, dahil wala kayong experience dito, maraming trabaho dyan sa job bank. Search nyo. Hanap ako ng welding, hanap ako ng factory worker. Search nyo. Diba? Ganun lang naman kasimple. Kasi kung nag-aantay kayo ng mga vlog about dito, di nyo makukuha yan. Kaya kailangan nyo mag-research, magbasa. Tingnan nyo yung qualification nyo. Evaluate yourself. Sinasabi sa inyo kung ako ba ay makakwalify kung mag-apply ako ng ganitong trabaho. Importante yan na alamin ninyo na kayo ba ay qualify. Huwag kayong sugod ng sugod tapos wala pala. Diba? So, nagsayang kayo ng oras. Itong ating mga kabayan na sa ibang bansa, sana po ay pwede kayo mag-cross country. Subukan nyo lang mag-apply dito
At hindi naman natin alam, sinasabi ko sa inyo, hindi natin alam kung hindi nyo subukan mag-apply. Hindi natin alam kung kayo ba'y matatanggap kung hindi nyo subukan mag-apply. Itong ginagawa ko ay para sa inyo. Hindi po ito para sa akin dahil ako ay dito na. Okay? So, again, kung hindi po kayo napag-subscribe, sana po ay masubscribe niyo ating YouTube channel. At meron po akong Facebook, Noy Tips Vlog. Meron din akong TikTok, Noy Tips Vlog din. Sana po ipuntahan niyo. At kung hindi pa kayo napag-follow, sana po i-follow din ninyo. At kung meron kayong mga katanungan, mag-comment lang kayo below. At kung meron kayo, pwede nyo i-share to ating mga video sa inyong mga social media platform, sa inyong Facebook. Kung meron kayo, pwede nyo i-share sa inyong mga ano pa mga inyong social media. No? Para at least marami tayong matulungan na gusto at nangarap ng punta ng Canada. At sinasabi ko sa inyo, kung kayo man ay parating ng Calgary, mag-comment lang kayo dyan at sabihin mo, Kuya Noy, andito na ako sa Calgary, magkapi-kapi tayo. Okay? So, but again, ganun pa man, maraming salamat ulit sa inyong panonood at pagsubaybay sa aking channel. Ako ulit si Noy Tips. God bless and a wonderful day.